Horror Stories by Forest Secrets. May mga lugar sa Pilipinas na matagal nang inabandona. Subalit hanggang ngayon, parang may mga nakatira pa rin. Isa na rito ang sikat na Diplomat Hotel sa Baguio. Isang lumang gusaling puno ng trahedya, sigawan at misteryong hindi maipaliwanag. Pero paano kung isang gabi mapadpad ka roon nang hindi sinasadya? At paano kung may makita kang taong matagal nang patay pero nakatingin pa rin sa'yo hanggang ngayon? Ang kababalaghan sa Diplomat Hotel. Hindi ako madaling matakot. Lumaki ako sa mga kwentong multo, aswang at mga kababalaghan sa probinsya. Ako nga pala si Mael ng Cagayan Valley. Noong naggaya ang kaibigan kong si Alex na umakyat kami ng Baguio para gumawa ng content tungkol sa mga haunted places, ay agad akong pumayag. At syempre, isa lang ang nasa isip namin, ang lumang Diplomat Hotel. Madilim na noon nang makarating kami sa Baguio. Makapal ang hamog at halos hindi mo makita ang kabilang lane sa sobrang fog. Tinanong ako ni Alex kung sigurado ba kami. Habang nagmamaneho siya, ay tumawa lang ako. Content lang ito, walang multo. Saad ko sa kanya. Pero habang papalapit kami ng hotel, hindi ko alam. Parang mabigat ang pakiramdam ko. Tahimik ang paligid, walang halos sasakyan, at habang nakikita ko, unti-unti ang malaking gusali sa gitna ng hamog, parang may kung anong mali. Nakatayo pa rin ang hotel, malaki at halatang pinaglipasan na nga ng panahon, pero parang buhay. Pagdating namin sa gate, may ilang turista pang palabas. Pero kapansin-pansin na mabilis silang naglalakad pababa. Parang ayaw na nilang tumingin pabalik. Pumasok nga kami habang hawak ang kamera. Sa una ay normal lang. Sirang pader, lumang hagdan, mga bintanang basag. Pero habang tumatagal ay parang lumalamig na ang hangin. At hindi iyon ordinaryong lamig ng Baguio. Parang may humahawak sa batok mo. May parte ng hotel na sobrang tahimik. Yung tipong maririnig mo ang sariling tibok ng puso mo. Tinawag ako ni Alex ng mahina. Napatingin ako sa kanya. May naririnig ka ba? Huminto ako at doon ko narinig mahinang tunog ng batang tumatawa. Napatingin nga kami sa isa't isa. Pero nang sinundan namin ang tunog, wala kaming nakita. Bakante ang hallway. Biglang namatay ang ilaw ng kamera namin. Lobat? Tanong ko kay Alex. At umiling siya. Kanina, full charge lang to. At doon na ako kinabahan. Nagpatuloy kami hanggang marating namin ang ikalawang palapag. At doon na nagsimula ang hindi namin makakalimutan. Habang kinukuhanan namin ang hallway, ay may biglang dumaan sa dulo. Isang babae. Nakaputing damit at mabilis lang. Tinanong sa akin ni Alex kung nakita ko ba yon. Tumakbo na kami papunta roon, pero wala na kaming nadatnan. Pero may naamoy kami, lumang pabango.
at parang amoy dugo. Biglang nagsalita ang recorder namin kahit wala namang nagsasalita. Pag-playback ni Alex, may boses ng babae. Mahina at paos. Umalis kayo dito. Napatigil kami. Hindi na biro ito. Saad ko sa aking sarili. Pero matigas ang ulo namin. Nagdesisyon pa rin kaming umakyat sa rooftop dahil sabi ng mga locals, doon daw madalas may nakikita. Habang paakyat nga kami ng hagdan, narinig namin ang mabibigat na yabag sa taas. Parang may pababa. Huminto kami. Huminto rin ang yabag. At nang gumalaw kami ulit, mas mabilis na ang yabag. Pababa. Pero bago kami makatakbo, may biglang malakas na pagsara ng pinto sa likod namin. Napatalon kami sa sobrang gulat at doon nga namin nakita. Sa dulo ng hallway, may batang lalaki. Nakatayo lang at nakaitim ito. Hindi siya gumagalaw. Hindi ko makita ang mukha niya dahil madilim. Pero nakatingin siya sa amin. Tinawag ko siya, pero hindi siya sumagot. Unti-unti siyang naglakad papunta sa amin. Dahan-dahan. At habang papalapit siya, doon ko napansin, wala siyang mga mata. Napasigaw si Alex. At biglang namatay lahat ng ilaw ng kamera namin. Total darkness. Narinig ko na lang ang mabilis naming paghinga. At pagkatapos, may bumulong malapit sa tenga ko. Bakit kayo bumalik? Napaatras ako, pero wala na akong nakita. Pagbukas ulit ng flashlight, wala na ang bata at tahimik na muli. Pero doon namin napansin, may bakas ng maliit na paa sa sahig. Basang-basa iyon, parang bagong akyat mula sa dugo. Hindi na namin kinaya. Nagdesisyon na kaming umalis. Subalit habang pababa kami, napansin namin iba na ang hagdan. Paulit-ulit na kami sa parehong hallway. Parehong sira. Ang sabi sa akin ni Alex ay paikot-ikot na lang kami. Ramdam ko ang kanyang panginginig at doon namin narinig sabay-sabay na iyak. Hindi na isa, hindi lang dalawa, napakaraming tao. Parang may mga umiiyak sa paligid namin. May mga sumisigaw, may mga nagdarasal, may mga humihingi ng tulong. At biglang nagloko ang kamera. At sa maliit na screen, may nakita kaming mga tao sa likuran namin. Nakatayo, mga madre, mga batang duguan, at isang lalaking pugot ang kalahating mukha. Pero paglingon namin, wala. Sa screen lang sila nagpapakita. At doon na nga kami tumakbo. Wala na kaming pakialam kung saan kami papunta. Basta makalabas lang kami sa hotel na yon. Habang tumatakbo kami, ay may narinig akong sigaw mula kay Alex. Paglingon ko, nakahinto siya. Nakatingin siya sa isang kwarto at mabagal ang boses niya. May babae. Lumapit ako at doon ko nakita sa loob ng madilim na kwarto may babaeng nakaupo sa sulok. Mahaba ang buhok, nakaputi at nakayuko ito. Hindi siya gumagalaw. Sumigaw ako ng alis pero hindi kumikibo si Alex. Parang biglang natulala. At dahan-dahan,
Itinaas na ng babae ang ulo niya. Doon ko nakita ang mukha niya. Wala siyang mga mata. At sa sobrang haba ng ngiti niya, ngiting hindi na pangtao. Biglang tumayo ang babae at sobrang bilis niyang tumakbo palabas ng kwarto. Diretso kay Alex. Hinila ko kaagad siya pababa ng hagdan. Halos gumulong kami, makatakas lang. Naririnig na namin ang malakas na yabag sa likod namin. Pero hindi yun normal. Parang apat ang paa. Paglabas nga namin ng hotel, saka lang tumigil ang lahat. Tahimik, walang tunog, at huminto kami para huminga. Doon na namin napansin, may tao sa rooftop. Nakatayo, nakatingin sa amin. Pero akala ko ay turista. Nang i-zoom ni Alex ang camera, ay nanlamig ang buong katawan namin. Dahil nakita namin ang batang lalaking walang mga mata. Kasama ang babaeng nakaputi at sa likod nila, dose-dose ng anino at nakatayo ang lahat. Tahimik, nakatingin lang sila sa amin. Biglang nag-static ang camera at kusa na itong namatay. Pagtingin namin ulit sa rooftop, wala ng tao. Pagka-uwi namin sa inuupahan naming transient, hindi na kami makatulog ng maayos. Bandang 3:00 nga ng madaling araw ay may kumatok. Akala namin ay yung caretaker, pero pagtingin ni Alex sa bintana ay walang tao. At doon na niya napansin, may basang bakas ng paa, papunta sa pintuan namin. Maliit at parang paa ng bata. Hindi na nga kami nakatulog hanggang umaga. Kinabukasan ay umalis na agad kami ng Baguio. At simula nga noon, hindi na namin pinanood ulit ang footage. Pero makalipas ang ilang linggo, may natanggap akong tawag mula kay Alex at umiiyak siya. Ang sabi niya sa akin ay may nakikita daw siyang babae gabi-gabi. Hindi ko na siya maintindihan dahil putol-putol ang signal. Pero bago maputol ang tawag ay may narinig akong mahinang boses ng babae. Parehong boses sa recorder namin. Bumalik kayo. Pagkatapos nga noon ay hindi ko na ulit nakausap si Alex. Parang bigla na lang siyang nawala. At hanggang ngayon, tuwing nakakakita ako ng litrato ng Diplomat Hotel, pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa likod ko. Naghihintay na bumalik ako roon.